Yan, hindi ko na patagalin kasi alam ko excited na kayo at alam ko naman kung meron pa kayong mga katanungan, mamaya may Q&A po tayo. Ano? Basta ipakilala ko na po sa inyo ang magbibigay po ng motivation sa atin, mag-share po kung paano niya ba ginawa ang Titan Capital Markets na kahit na okay naman yung work niya, 'di ba? Kahit papaano ay okay din naman yung stable naman din ng family, pero ano ba yung dahilan niya bakit niya ginagawa ang Titan Capital Markets? So nandito na po ba siya? Co-host natin, anong name niya? Ito si Big Boy. Yan. So hindi ko na po patagalin, ano, tawagin ko na po, kilalang kilala nyo na ito, ano, ang Vice Governor ng Sorsogon, Bicol. Let us all welcome at bigyan po natin ng virtual clap si Sir June Escudero. Ayan. Hello, VG. Welcome po. Ayun, Coach Annalyn, maraming maraming salamat po. Buti nakahabol ako. Kaya tagal kong i-reply si Rachel kasi kararating ko lang galing sa gym kasi meron kaming mga bisita dito. May event convention ng mga municipal planning officers ng bawat LGU sa buong Pilipinas. Nandito po sila lahat ngayon sa Sorsogon. Ah, so kaya sabi ko sige, buti naman makakahabol plus yung buong ah officials ng Masbate nandito din, sina governor ko, vice governor, yung tatlong congressman nila, yung kasama ko kanina, sila yung last ko nakausap. Sabi ko, tamang-tama kasi magpapahinga na si Gob. Sabi ko, tamang-tama, makakahabol ako dito sa Zoom. So anyway, papakilala po muna ako sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin. Tinatabihan ako ng aso ko. Namiss din ako ng aso ko. Ako po si June Escudero. Taga dito po ako sa Bicol, probinsya ng Sorsogon. Sa kasalukuyan, ako po yung Vice Governor ng province namin. Di ba? Okay, ayun, umalis na. Gusto rin sumali. So, matagal na rin po ako sa politics since 2013. 2013. Pero siguro ko magtataka yung karamihan bakit yung isang politiko nandito po sa ganitong industriya or sa ganitong negosyo. Sa totoo lang po, bago pa ako makapasok ng politics noong 2013, nasa ganitong negosyo na rin po ako. So, nasa ganitong negosyo na rin ako sa multi-level marketing. So, since 2010, doon ako nag-active, 2010. So, nagkataon nung 2013, yun nga, pumasok nga ako sa politika. Medyo naglaylo na muna ako sa ganitong negosyo. So, hanggang sa isang araw, after 8 years yata, yung asawa ko, may shinare sa akin na ganitong negosyo rin kasi alam niya na nasa networking business din ako dati. Doon po kami sa company na yun nagkakilala ni na Rachel. 2022. 2022, tama. So, 2021. Ang nangyari naman doon, 2022, mag-election. Actually, 4 months lang ako doon eh. 4 months lang. So, medyo natigil kasi election na naman, nabisi ako sa pagkampanya. Pero mga kaibigan, hindi pa ako negative sa ganitong industriya. So, after nung 2022 elections, last year naman, tumawag po ito kung bakit ako napunta dito kay Titan Capital Markets. Tinawagan po ako ni Engineer Rachel Garcia. Siya po yung direct sponsor ko. Manila siya, Bicol ako. Since magkakakilala, ganito po yung kagandahan ng negosyo natin. Hindi mo na kailangan puntahan. Kung ano, tawagan mo lang, may connect ka lang. Kumbaga, pwede mo lang tawagan, pwede mo lang i-invite. So nung tinawagan ako ni Rachel, sabi ko sa kanya, parang hindi ko na 'yan magagawa kasi ang bungad niya sa akin is trading platform. May mga kaibigan naman po ako na trade dito sa Sorsogon, forex trading, crypto trading, and alam ko kung gaano kahirap. Walang tulog, namamaga na yung mga mata, walang tulog, tapos kadalasan na naririnig ko talo or lugi or sunog. Yun ang term nila sa trading is
sunog. Pero since sabi ko nga, kaibigan ko naman si Aprecial, sabi ko sige, kasi in-schedule niya ako, magkita-kita, sabi niya tayo mamaya 7:30 via Zoom. So, bilang kaibigan, sabi ko sige, attend ako. Sinama ko na rin yung asawa ko plus yung isa naming anak na kinig kami ng Zoom. And yung nag-present po sa amin noon si Apmon Godoy, si Kamaludin Odicta Godoy, kilala ko din siya sa dating company namin, and alam ko kung paano humawak ng grupo ito si Apmon Godoy. Kung nakwento sa inyo, sa company namin dati is marami na rin talaga siyang nagawang milyonaryo or kumita ng pera sa ganitong klaseng negosyo. So ang nangyari, since kilala ko yung nag-present, kilala ko yung nag-invite sa akin, so binuksan ko lang yung isipan ko habang nilalatag po sa akin ito. And maniwala po kayo sa hindi, ano yun, June 27 ng gabi. Maniwala po kayo sa hindi, after nung presentation, minessage ko kaagad si Aprecial, sabi ko, in kami dyan. So sinama ko pati yung pamilya ko. Tatlo kaagad kami nung gabi na yon na member. Kasi bakit? Nakitaan ko po siya ng potensyal. Sa totoo lang po, hindi naman po talaga ako mayaman. Mayaman lang po ako sa kaibigan, mayaman lang po ako sa apelyido si Chi, siguro oo, di ba? Pero ako po mismo sa kaibigan at apelyido lang po ako mayaman. So nagkataon, totoo po, medyo okay naman 'yun. Siyempre 'pag politiko ka, vice governor ka, okay na rin yung sahod mo, siyempre may sahod naman po talaga kami. Kaya lang sa nature po ng trabaho ng isang politiko, lalo na po ako, ang ugali ko po kasi talaga, yung sahod ko, swerte na kung abutin ng 2 araw 'yan. Kasi yung opisina ko po, parang opisina na rin ng DSWD. Ang daming lumalapit, hihingi ng tulong, hindi naman puwedeng hindi mo tulungan. And wala pong budget ang office ko para sa mga pambigay-bigay, donations or AICs na 'yan. Kasi nasa, executive department po 'yan. Nasa mayor po 'yan and nasa governor po yung budget ng mga ganyan. So anong nangyayari? Yung sahod ko or personal ko na pera, siyempre yun ang ipamimigay mo. So ang dami ko pong extended families dito sa probinsya namin, dito po sa Sorsogon. Sabi ko nga, okay lang yun, kasi nasa public service naman ako. Ang importante, yung balik naman sa akin pagdadating ng election, hindi naman nakakalimutan ng mga tao yung ginagawa ko. And siguro kung sa maniwala kayo at sa hindi, isa po ako sa politiko dito sa probinsya namin na pagdating ng eleksyon, nising kong duling hindi po ako namimigay para walang samaan ng loob. Matalo ako, okay lang, wala naman akong gastos. Manalo ako, yun, sa loob ng 3 years, di serbisyo ulit. Ganun po yung ugali ko. Kaya kahit isang June Escudero po is naghahanap pa rin ng opportunity. So, nung nakitaan ko ng potential, itong si Titan Capital Markets, sabi ko, go ako. Lahat ng pinakita sa inyo ni Coach Annalyn, di ba? Lahat ng pinakita sa inyo ni Coach Annalyn na kitaan, aside pa doon sa passive income natin, interest nung i-invest natin dito, pag ginawa mo yung pag-leverage or pag ginawa mo yung active income na sinasabi, yung mga rewards, nangyari po yun. So, since July, kasi June 27 ako nag-start July, 10 months na po ako dito. 10 months na po ako dito. And pag-start ko, bago ko ito linabas sa mga kaibigan ko, inuna ko yung family ko. Bakit? Pera yung investment ito Kung i-share mo ito sa mga tao, syempre dapat may maipakita ka muna. Ang dami pa namang nabudol na sa mga ganitong investment, tama? At isa na po ako roon. So, kaya sabi ko pa siguro na ako, tingnan ko muna kung totoo. So, lahat po yun, trinay ko. Pag sabi na pag may na-refer ka, meron kang 12%, sabi ko, sige, itry ko na, asawa ko at ang isa naming anak. So, kinamagahan, pumasok nga. Kasi daily po yung rewards natin. Daily mo po makukuha yan, mawi-withdraw yan. Tama? So, and since dalawa yung kinuha ko, na pasok ko agad, yung anak namin at yung asawa ko, nag-pair na rin yun. So, sabi ko bukas tingnan ko nga kung pumasok itong dalawang referral ko saka yung isang pairing. Pumasok nga. Pumasok nga. So, ano naman yung trinay ko? Sabi ko, pag naka-apat daw, magkakaroon ako ng free subscription package. Kung magkano yung sinubscribe ng 4 na direct ako, yun din ang magiging free ko. Di ba? So, doon ako naghanap ng mga kaibigan. Dalawa lang. Yung mga malalapit na kaibigan sa akin. At good news, isa sa naniwala, tao ko sa opisina, si attorney, na hindi ko alam, nagki-crypto din pala. Kaya
bukas din yung isipan niya sa ganito. So sa madaling sabi, sa loob ng 4 days po, nakuha ko yung 4, and after 10 days nangyari nga mga kaibigan, nagkaroon po ako ng free subscription package. So anong ginawa ko doon? Yung next, kasi ginagawa ko yung negosyo, nag-refer ako, yung next na nakuha ko na magsusubscribe sa akin, yung code na yon ang ginamit ko na. So syempre, yung bayad niya sa akin na. So doon pa lang mag-iisip kayo mga mag-isip ka na kaibigan. Paano mo masabi na bogus itong or scam itong company na nasalihan natin, kung sa loob ng 10 days pa lang, first 10 days mo is bibigyan ka na kaagad ng pagkakataon para mabawi yung puhunan mo, 'di ba? So, nangyari, so yun tinuloy-tuloy ko na, nag-invest ako, sabi ko tingnan ko kung guaranteed talaga yung 7% in 30 days. Nag-start ako, maliit lang, maliit lang. So, inaaral ko nga kasi nung totoo, ayun doon na 'pag may extra ako dinadagdag ko. Dinadagdag ko sa totoo lang mga kaibigan, hindi pa ako nagbabangko, yung sweldo ko dumadaan lang ng bangko. Pero hindi ako nagbabangko. Unang-una, yung sweldo ko hindi naman talaga tumatagal sa mga kamay ko. Pinakamatagal na 2 araw lang, 'di ba? Pangalawa, sabi ko kung sa bangko alam ko naman kung magkano lang yung interest ng sa bangko. Kaya nga sabi ko nung nakita ko, sabi ko try ko, i-try ko, i-try ko. So nangyari, nag-interest siya and ginawa ko na 'yon. Doon na po ako nag-share sa mga kaibigan, sa mga kakilala, hanggang nakuha ko yung sabi na 'pag ganito nakapag-accumulate ka ng $3,000, ng $10,000, mapo-promote ka. Junior partner, senior partner, executive partner, hanggang sa pataas. At mga kaibigan, sa kasalukuyan po, nag-rank up na rin po ako dito kay Titan Capital Markets at isa po ako sa mga senior partner rank dito po sa Titan Capital Markets. So, tingnan nyo Vice Governor, busy na tao, ginagawa itong negosyo kasi nakita ko, huwag kayong magdahilan, naniniwala pa ako, wala pong taong busy. Nasa time management lang po yan. Bigyan lang ng oras. Ako umpisa kaninang 6:00 nasa labas na ako, 8:00 nasa opisina na ako. After lunch umikot ako, balik ng opisina ng 3:00, magko-committee hearing. 5:00 yung event namin sa gym. May mga nakausap pa akong mga tao pero hinabol ko ito. Hinabol ko ito. Kasi mga kaibigan, hindi ibig sabihin na nakapag-attend ka na 5 beses, 1, 2, 3 hanggang 5 hindi ka na mag-a-attend kasi sasabihin mo alam mo na. No. Ako po, kahit nag-rank up na po kami dito sa Titan Capital Markets, patuloy pa rin po kaming nakikinig or nagjo-join dito sa mga Zoom meetings. Nag-start kami dito, naalala ko 3 times a day. 3 times a day yung meetings namin. So inaral ko talaga 'yun nung nakitaan ko ito ng potential, inaral ko kasi kung maalala niyo yung nag-invite po sa akin dito is si Rachel, napakalayo niya, nasa Manila. Hindi ko naman puwede basta-basta hugutin 'yun kung may ipapakiusap ako sa kanyang tao. So anong gagawin ko? Since gusto kong gawin yung business, inaral ko. Inaral ko. So, yung mga iisipin na dapat si upline ang magpaliwanag, dapat si upline ang magpaliwanag. Paano kung wala si upline? Paano kung busy si upline? Hindi mo na pala puwedeng gawin yung negosyo mo, 'di ba? So, aralin natin kasi itong mga Zoom meetings natin, ito po yung foundation ng negosyo natin. Dito po kay Titan Capital Markets. Maniwala po kayo. Huwag niyo po lahat iasa. Yung upline po is bonus na lang po 'yan kung makasama niyo. Napakaswerte na. Bonus na lang 'yan. Pero sa totoo lang, made-determine mo yung paglago ng business mo, yung pagdami ng grupo mo sa pagkakaintindi mo sa negosyong ito. Hindi po ito aaralin, iniintindi lang, 'di ba? Yung investment natin, sabihin mo, "Naku, hindi ako marunong diyan. Hindi ko puwedeng bantayan diyan, mag-monitor na kung ano." Hindi po. Kasi sabi ko nga, iintindihin lang yung system. Kasi kung sa pagbantay, kung sa pag-trade, hindi po tayo ang gagawa nun. Kaya nga nung mga nakausap ko na mga kilala kong nagpe-personal trading dito sa amin, sabi sa akin, "Jun, yung 7% na 'yan, kayang-kayang ibigay ng company 'yan sa loob ng 1 buwan." Kasi maliit lang 'yan kung iisipin. Kasi kami 'pag nagte-trade kami, kalahating araw, minsan 2 oras lang, 120% panalo kami. Pero kadalasan talo kasi kami lahat ang gumagawa, kami lahat ang nagtatrabaho, kami ang nag-a-analyze, 'di ba? Kami ang mag-aantay kung anong oras maganda mag-buy at kung anong oras maganda i-sell,
Yeah? Samantalang tayo hindi na, may company tayo na sila yung gumagawa, pero mag-i-interest din naman tayo. Maliit lang pero okay lang, at least habang nakapag-invest tayo dito, nagagawa pa natin yung trabaho natin, 'di ba? Tiyatiyagain lang po natin ito, lalo na nung nandito na tayo sa cryptocurrency. Mababa, tama, okay lang 'yun. Kasi habang mababa yung token, yung mga hindi pa, subscribe dito, ito na po yung panahon para umpisahan niyo, kasi habang mababa yung tokens, ibig sabihin marami kang tokens na mabibili. Tama? And, sabi ko nga, yung Bitcoin dati hindi kilala. Isang taon walang value. Halos walang value si Bitcoin. After 3 years, after 4 years, doon na po nag-start. And si Bitcoin magkano na po ngayon? 'Di ba? Sa last na monitor ko sa Bitmart, nasa $64,000 isang Bitcoin. 1 year, yung first year nila halos wala pang value. Tayo mga kaibigan, 3 months pa lang po tayo, pero humihinga na sa merkado yung token natin. Sabi ko nga, ang ganda ng ginagawa ng company. Kumbaga, kung mag-aambisyon ka lang naman sa mga pangarap mo sa buhay, isagad mo na. Mag-ambisyon ka na ng mataas, 'di ba? So, 'yun ang nangyayari sa ating company. Inaaral nila pagdating sa cryptocurrency world. Alam ko po malayo ang mararating nitong tokens po natin sa larangan ng, ah, anong tawag nito, nung crypto. So, sa mga empleyado, kung may mga empleyado na nandito, kasi ako, puwede kong sama ang sarili ko sa mga empleyado na kung tayo nga tinatiyaga natin halos kalahati ng buhay natin ginugugol natin sa pagiging empleyado. After 40 years, after 45 years, magre-retire tayo, and depende sa posisyon natin sa gobyerno, yung makukuha nating pension monthly after natin mag-retire. Pero sabi ko nga, halos kalahati ng buhay natin. So 'pag nag-retire tayo, yung pension natin is mapupunta lang saan? Sa maintenance, tama po ba? Kasi matanda na tayo. So ito po, kung nakapagtiyaga tayo ng kalahating buhay natin sa pagiging empleyado, bakit hindi natin ito tiyagain na, opportunity na ito, 3 taon, 5 taon. Mga kaibigan, hindi po namin sinasabi dito na lifetime po itong negosyo. Pero mapa-promise po namin, kahit ako mismo magsasabi sa inyo, pang long term po ito. So, balik ako doon sa 3 years, 5 years, tiyagain mo, trabahuin mo. Nakikita mong, compensation plan, nangyari po 'yun, lalo na po yung tiered dividends. Yung tiered dividends, biro niyo, 10 months pa lang po ako dito, pero halos 5 months na po ako o 6 months na po ako nag-e-enjoy ng tiered dividends monthly ng $2,500. O saan mo pa kukunin 'yan? Wala pa po doon yung, interest ng, ini-invest ko kay Titan Capital Markets. $2,500 monthly, 30%. O 'di ba pang-retirement na rin 'yun? 10 months pa lang 'yun. Eh, paano kung gawin ko 3 years, 5 years? Gawin niyo 3 years, 5 years, 'di ba? Ang kailangan lang po dito, sabi ko nga, aralin yung sistema. 'Wag na po tayong gagawa ng sariling sistema kasi may sistema na po ang company natin. 'Yun lang po ang susundan natin. So, sabi ko nga, experience ko na po 'to, normal po. Sabi nga nung iba, karamihan mga Pilipino yung sinasabi nila, bakit kaya yung mga mayayaman, sila pa yung lalong yumayaman? Tapos yung mga mahihirap or nasa, middle class or below, lalong naghihirap. So, isa yon sa, nakita kong kasagutan. Bakit? Kasi yung may mga pera, 'pag may mga ganitong opportunity na dumarating sa kanila, gina-grab kaagad nila. Huwag niyo pong isipin dito kung magkano ang ilalabas niyo. Ang isipin niyo, kasi nakita niyo naman na ilatag na sa inyo ang kitaan kung paano. Ang isipin niyo po kung magkano yung kikitain niyo 'pag ginawa niyo yung negosyo dito kay Titan Capital Markets. 'Di ba? Sabi ko nga, yun yung ugali ng mga may pera. 'Pag may opportunity, gina-grab kaagad. So yung mga nasa middle class, tayo na mga below, middle, 'pag may mga ganitong opportunity na binibigay sa atin o may dumarating sa atin na opportunity na ganito, ano yung iniisip natin? Naku, scam 'yan. 'Di ba? So natawa nga ako sa mga kasama ko sa opisina.
Kasi sasali din lang naman pala, pinaabot pa ng 4 months, 5 months bago sumali sa akin. So sabi ko, "Oh, sasali pala kayo, ba't ngayon lang? Hindi niyo na ako sinabayan." Sabi sa akin, "Vice, iniintay ka namin ma-scam eh. Kaya lang hindi ka naman na-scam, nag-i-income ka. Kaya sige, join na kami." So ano nangyari? Ngayon kumikita na rin sila. Hindi pa po huli ang lahat. Nasa pioneering stage pa lang tayo. Ilan pa lang yung miyembro sa buong Pilipinas at ang karamihan po doon nag-i-invest, 'di ba? So, yung ginagawa ang business, mangilan-ngilan lang po kami na ginagawa yung negosyo. So, sabayan niyo po kami habang hinihintay natin yung 30 days bago pumasok yung interest. Habang naghahantay tayo ng interest, gawin po natin yung negosyo. Marites lang. Yung mga iba dito na pag wala si upline, hindi nakakapag-present or hindi kahit table talk, nako, gawin niyo po yan. Unang-una, nung nag-start po ako dito, inaral ko yung presentation. Humingi kaagad ako ng materials. Humingi kaagad ako ng materials. Inaral ko, tapos yung nagpalakas ng loob ko, sinasabi ko sa sarili ko, may kakausapin ka mamaya. May 2 tao kang nakakausapin mamaya. So, hayaan mo. Tuloy-tuloy ka lang. Anyway, hindi naman nila alam ang pinagsasasabi mo. Paano nila malaman kung tama ka o mali ka? Ikaw nga, inaaral mo pa lang, lalo na sila. Hindi pa nila alam yan. Kaya okay lang, pagpraktisan nyo po sila. Diyan po mag-uumpisa ang paglaki po ng grupo. So, yun, isa pa sa sinasabi ko, karamihan po sa atin ang hinahanap trabaho, pero ang pera po sa totoo lang nasa pag-build ng network. Maraming yumaman sa cryptocurrency. Alam niyo po 'yan, kahit sa YouTube makikita niyo 'yan. Maraming yumaman. Totoo po talaga na may pera sa cryptocurrency. Pagdating naman po sa multi-level marketing, sa networking, marami din pong yumaman. Kahit sa Google, mache-check niyo 'yan, maraming yumaman sa networking business. Tingnan niyo si Titan Capital Markets. Pinakyaw na lahat 'yan. May cryptocurrency na tayo, meron pa tayong multi-level marketing business. 'Di ba? Ewan ko lang 'pag ginawa mo ito kung hindi ka pa yumaman, 'di ba? So, yung pag-qualify sa Dubai, hindi ko naman alam 'yun na magka-qualify ako. Nasabi kanina ni Coach Annalyn, nakasama ako sa Dubai. Hindi po ako nakasama doon, pero totoo po na nag-qualify ako doon. Bakit hindi ko alam? Kasi nakikita ko talaga sa dashboard yung mga pag-qualify, pero hindi ko alam na yung isang slide pala doon, yun na yung pag-monitor mo para malaman mo kung nasaan na yung points mo. So, ako, binalewala ko yun kasi sabi ko, ikaw kabago-bago ko, sigurado naman hindi naman ako magka-qualify diyan. So, nangyari nung nandoon na sina Upmon, yung mga pumunta ng Dubai, pati sila nagulat nung tinatawag na yung pangalan ko. Tapos nung chineck ko yung dashboard ko, aba oo nga, nag-qualify nga ako doon sa $1,000 na Apple Watch. Biro mo, sa totoo lang hindi po ako maluho sa buhay. Kasi ang 'pag sinabing sahod, ang dami ko ngang extended families plus sa pamilya. Sa totoo lang bihira ako bumili ng gamit, kahit sa damit. Yung asawa ko ngayon nandito kasama ko, kaharap ko nakikinig din. Nagagalit na nga sa akin kasi palagi na lang 'yun ang damit ko. Kung mapansin niyo, 'pag nagshi-share ako ngayon nakadilaw. Naka-uniform po ako palagi. Palagi akong naka-white kahit sa YouTube nakikita niyo doon. Uniform ko po 'yun. Para tipid. So, kung ibang kulay ako ngayon, dilaw, pero uniform pa rin po namin ito dito sa province. Nakita niyo, may logo ng province. So, pero nung nag-qualify po ako doon sa Dubai, Apple Watch 'yan, sabi ko, yung latest na Apple Watch. Nung binigay sa akin yung pera, yung $100, aba, binili ko po ng Apple Watch. Nakita niyo 'yan? Ayun, binili ko ng Apple Watch. So, at least hindi nanggaling sa sweldo ko, 'di ba? At least galing dito sa negosyo natin. Totoo po mga kaibigan. So, ano lang, kumbaga magtiwala lang kayo sa company, sa compensation plan, sa marketing plan ng company. Magtiwala lang kayo sa upline niyo, 'di ba? At lalong-lalo na, magtiwala kayo sa sarili niyo. Aralin ang negosyo, 'di ba? Aralin ang negosyo, gawin, i-apply kung ano yung pag-aralan niyo. Kasi kung hanggang aral lang tapos hindi niyo ina-apply, wala pong mangyayari sa atin. So, yun, kaya hanggang ngayon, tuloy-tuloy. Actually, nung last week, nung Saturday, Sunday, nandiyan po ako sa Quezon City. Minute ko po yung mga leaders leaders ko diyan. Meron din akong grupo diyan.
So by next week yata, babalik ako kasi yung isang family na magjo-join ngayong gabi, inaantay ko lang yung confirmation nung sa email nila kasi nagpapa-encode na nag-message sa akin kanina. Nagpaplano talaga gawin din 'tong negosyo. So bilang upline, isa din yun sa mga trabaho pero alam nila na dapat din nilang aralin kasi ang mga anak na nag-crypto din. So marunong na. So ganun lang po, alalayan lang po dito kung sino yung gustong gawin yung negosyo sa mga sponsors, alalayan niyo po. And doon naman sa mga gustong gawin yung negosyo, magparamdam po kayo sa mga sponsor niyo para mag-guide kayo. And habang nandyan yung sponsor niyo, sinasamahan kayo, aralin niyo po. Kasi pag yan na busy na, at least makakagalaw ka kahit wala yung upline mo. So siguro ko yun lang, wala naman na siguro akong iba pang sasabihin sa mga susunod na lang siguro na pag share. Kaya kay Appracial, sa sponsor ko, sobrang salamat sa pagpakilala niyo po sa amin nitong opportunity dito po kay Titan Capital Markets. Marami na pong natulungan ng mga taga Sorsogon. Marami na rin pong kumikita ng mga taga Sorsogon. And marami na pong may hawak ng tokens ngayon na taga Sorsogon. Matuloy man ang projection ng company, end of this year, November, December, papalo ng $35 per token natin. Maging realistic na lang tayo. $5 na lang. Di ba? $5 na lang. Nako. Traffic na sa Sorsogon, baka magka-traffic lalo. Kasi ang daming gustong bumili ng sasakyan. Di ba? At isa na po ako roon. Kasi yung mga hindi naniwala sa akin noon at hindi pa nagme-member ngayon, babalikan ko. Sasagasaan ko ng patras. Hindi, joke lang. Joke lang. So, may mga tao talaga na kailangan pang mag-antay ng resulta. Ayaw nila na sila yung maging resulta. So, patuloy pa rin natin gawin itong si Titan Capital Markets. I-share lang po natin. Huwag kayong mag-expect na sa lahat ng linalapitan nyo, 100% sasali sa inyo. Di ba? Sabi ko nga, aralin, foundation natin ito. Kasi yung iba, na-reject lang, ayaw na. Di ba? So, may nagsabi lang na, huwag kang maniwala dyan. Scam yan. Tapos naniwala ka naman. Tandaan nyo, ikaw yung nakakita ng opportunity, hindi sila. At the end of the day, yung bibili ng bigas na isasaing mo, hindi sila. Ikaw pa rin. Yung magbabayad ng kuryente mo, hindi sila. Ikaw pa rin. So, ba't ka makikinig sa kanila? Tama? So, yan lang po muna, Coach Annalyn, Rachel. Maraming salamat po sa inyo lahat. And God bless po. Thank you. Ayan, thank you so much, Vice Governor ng Sorsogon, si Sir Escudero, Sir June Escudero. Ayan, bigyan naman natin ng virtual clap. Napaka sipag ng ating Vice Gov, no? Yan, di ba? Kumbaga, yan isa sa mga inspiration natin, na kumbaga siya nga, di ba, napaka-busy tao, di ba? Dahil halos grabe, araw-araw talaga may mga schedule siya. Pero ginagawa niya pa rin talaga ang Titan Capital Markets. What more pang tayong mga nasa bahay, di ba? Or may negosyo na sarili mo yung negosyo mo, yung hawak mo talaga yung oras mo, ano yung reason bakit hindi natin siya magagawa, 'di ba? So, ayan, kudos po sa ating Vice Gov at maraming salamat po na binigyan nyo kami ng time para makapag-share dito po sa ating negosyo at para makapag-inspire na rin po sa ating mga guests at sa mga new members and mga leaders po na nandito ngayon. Yan.